Director Matibag. Hindi porke NBI ka, pwede kayo mag-Gestapo. Hindi pwedeng ganon. Mali yung mga pinagagawa nyo. Kaya ingat-ingat kayo sa trabaho ninyo. Umaabuso kayo, sa totoo lang. Kaya wag nyong imbitahin nyo, oo, tahimik lang kayo. Pero yung i-announce nyo niya sa buong mundo na nadidinig sa media at sa SOCMED na yung tao, may pamilya, gago, mali kayo. Paano kung hindi guilty? Paano kung hindi totoo? Paano na? Kaya mali yung ginagawa ninyo kay Paras, mali yung ginagawa nyo kay Mike, kay Defensor, mali lahat yun. Ginagamit nyo lang yung poder ninyo, yung otoridad ninyo, para supilin talaga yung mga nag-iingay laban sa inyo. Kaya wag nyo abusuhin masyado yung inyong mga kapangyarihan. Kasi may hangganan lahat yan. May hangganan yan. Putragis, oh. Tapos yung balita na basta sa akin, hinay-hinay kayo. Wag ganon. Pagka meron kayong suspetsa na may abirya yung tao, may kaso, tahimik lang kayo. Hindi yung i-announce nyo sa media. Okay, sa SOCMED. Anong klase kayo? Irresponsable ka. Matibag. Hindi porke NBI ka, director, ganun ka. Maabuso ka eh. Tarantado, mali yan. Hindi nyo, you have no right na sirain ng isang tao na sa haka-haka pa. Imbatiin nyo, bukuha pa kayo ng explanation, tapos kinalat nyo na. Talagang ang design ninyo, gagawin yung tao. Walang nga kayo. Pagka napuno ang taong bayan, sabi sa inyo, kayong kawawa. Hindi kami kawawa, kayong kawawa. Gigil na gigil ang tao magrevolusyon sa inyo eh. Kami nga pinipigilan namin eh. Mga ungas kayo. Tarantado. Gustong-gusto ng putragis kayo. Anong animal na. Anyway, hindi ko problema. Problema niya yan. Sige, gipiti pa. Manggipit pa kayo. Pagka nagsanib-sanib yan, you are actually creating a scenario na yung opposition nag-unite para labanan kayo. And pati yung taong bayang, gigil na gigil, magrevolusyon. Maungas kayo. Meron lang tumayo dyan. Yari kayong lahat dyan. Okay, hindi yun ang topic natin. si Bato may kwento na, ayan, na nahuli na. Ingat-ingat kayo rin sa mga ganyan na message kasi sa mga ganyan mga bali-balita kasi mag-text nga, naka-open up yung kanilang cyber ek-ek, no? Minomonitor lang ng tawag, lahat na na-identified kay Bato, tatawagan. Nahuli ka na ba? Hindi pa. Ma-identify yung, ewan ko ba, ma-identify, magkaroon sila ng lead kung nasaan. No. Hintayin nyo lang balita kung totoo, hindi. Besides, kung hinuli si Bato, anong gagawin? Dadali nila sa ICC? Hindi na madala sa ICC yan. Ayaw ng Amerikano sa ICC. Gusto nyo, masanksyon kayo? Mga tanga talaga eh. Matanga. Masasanksyon kayo ng Amerikano. Gusto nga ng Amerikano, magpadala doon ng Delta team. Kunin si Digong. Sasampulan ng ICC. Fake news yun, fake news. Ay, nako. Ang basta dyan, ayaw na ng Amerikano sa ICC. Kaya gusto nilang sampulan and make a story out of Digong. Ngayon, kung balita, uuwi. Let's see, kung anong balita, kung uuwi. Pero maling-mali yung kunyari, si Bongo, si Bato, dadalhin nyo sa ICC. Masasanksyon ng Pilipinas. BBM, mag-isip ka. Tapos, isa pa balita, may mga LTOP, tsaka mga permit to carry, umabot sa amin, susumbong yung mga kasama, ika-cancel, in the process of cancelin yung mga LTOP tsaka permit to carry ng mga retired. At kung sino man yung identified na member ng mga ek-ek na sa SFGF. Ngayon, ang doon, ang sa akin, mga kasama, nasa inyo yun eh. Basta naging consensus ng mga well, anyway, hindi ko nasasabihin yung consensus nila. Basta sa akin, ang nakikita kong danger doon, pinupuwersa ninyo na humiwalay ang Mindanao.
Kasi pagka yan, pinwersa ninyo na hindi mag-surrender ng armas yung mga yan. Ba't sila mag-surrender ng armas? Ibaon nila yan. Hanapin ninyo yung armas. Wala yung armas. Saka hindi lang yung armas, lisensyado yung hinahanap nyo. Paano hindi lisensyado? Mas marami yung hindi lisensyado. Milyon. Sa Mindanao, milyon. 1.8 million. Milyon yung mga armas doon. Kaya mag-isip kayo. Panay kayo mga bopol, panay kayo sip-sip. Panay kayo, hindi nyo alam yung ginagawa ninyo. Anyway, good luck BBM. Pagka ganyan ng mga tao mo, ay sus Mariose, panay sip-sipan eh. Kaya good luck sa inyo. Hindi yan ang topic natin. Ang topic natin ay yung impeachment. Ang title ko OBP Confidential. Parang LA Confidential eh. Basta yung mga FGF, SFGF, lahat ng FF, you know what to do. Pagka ganyan na magpumilit, subukan magkaalaman. Ako sinasabi ko na sa gobyerno, no, sa inyo, kayong mga pro-government, no, ingatan ninyo yung mga kilos ninyo. Nananahimik ang mga tao. Porsahin ninyo dahil sa kasipsipan ninyo at nasunod-sunod kayo. Magsabi kayo, bossing di pwede. Bossing di pwede. Yan na, madadali tayo. Trantado kayo. Isipin ninyo yung grassroots. Gigil na gigil sa inyo, grassroots. Okay. Hindi yun ang topic. Ang topic natin yung LA Confidential, OBP Confidential ang topic natin. So 2 araw yung pinalagpas ko sa hearing. Bukas pa sana, pati bukas sana eh. Kaya nga lang, baka makalimutan ko yung gusto ko sabihin eh. So far wala pang kaso ang opposition, ang proposition, prosecution. Tulog pa yung utak. Wala pang kaso yung prosecution because the prosecution is walang ebidensya. Ang dinala nila is yung mga bank manager. Tapos nun, itong COA. So isa is yung sa bank manager, normal lahat yun, walang problema doon. 125 million is nothing compared to the others. Ang dyan, lagi niyo tatanong kung ganun sa OBP, paano yung ibang agency? No? Tapos yung dinala nila, maingay. Ang dinala nila is yung yung sa COA. Yung COA nag-audit, no? Pero trabaho niya talaga yung mag-audit siya ng gano'n and then magbigay ng kung paano niya in-audit, etc. at his level. Pero sa totoo lang, hindi pa tapos yung proseso. Yun yung problema ng prosecution. Paano ngayon natin i-impeach ang Inday Sara? Paano ninyo i-impeach ang Inday Sara? Meron pang proseso na sinusunod, hindi pa tapos. Nandun pa lang sila sa O palagay natin, nandun na sila sa tapos na yung AOM, tapos na yung audit observation na memorandum, tapos nun, tapos na yata sila dun sa sa notice of notice of nakalimutan ko yun notice of disallowance, pero bago nun notice of suspension. Okay. So yung proseso ba? So merong i-audit. Depende kung ano i-audit. Tinanong ko sa taga-COA na pinapagalitan nga. Tinatanong, ay ko putang ina. Hindi daw blah blah blah. Pero meron daw sinasabi yung auditor ng COA na sinasagot na wala na sa cloud dun sa kanyang timeline dun sa trabaho nung subject of the impeachment case. Wala na siya pero sinasagot niya. He's not competent to answer anything beyond yung kanyang pagkaka-assign dun sa audit team ng Vice Presidente ng OBP. So yun, he couldn't. And bakit? At saka mga kababayan, nandun pa tayo sa level nung COA doon sa ibaba. No? Wala pa yun doon sa commissioner. Wala pa yun sa Supreme Court. Kaya hindi pwedeng impeach pa. Yun ang pagbasihan because you heard so many terms, no? Mula doon sa bangko.
no? Unusual. Ngayon ang term iba naman So, kinakailangan mo magbigay ng pagpapa-audit ka na, audit cycle na, may disbursement ka or collectibles. In this case, disbursement, gumastos ang pera. Iba yung sa BIR, customs collectibles, so GOCC. So, disbursements ngayon, may voucher, pinanggalingan ng kung ano yung mga saan pumunta yung pera. So, may supporting documents dapat at ng mga transaction. Okay. Pero pagdating sa confidential fund, ano yan agency head to agency head, no? Hindi pwede yung isa ilalim, bubuksan mo lahat. For example, na yung medicine na yan, no? Kino-question nila yung gamot-gamot. Putya kung yung pinag-usapan nyo ng ibayad, yun ang ibayad O ano gagawin natin? Bawal pero cash nga convert na sa gamot. So ano yan i-qualify, naintindihan sa itaas. Do not forget the essence of the audit, no? Yung essence ng why we are auditing, because pera ng taong bayan yan. Ang mahalaga diyan, alam natin na yung pera ay nagagamit sa tama. Kaya nga nung kanina pinapanood ko yung impeachment, sabi ko puta na makakaplastikan to Ginagastos natin yung pera, pero kung titingnan nyo, pinupunta yung Vice President, Office of the Vice President, at saka itong tundiin, itong DepDep, DepDep, no? Tapos pinupuntirya, sinisingle out, samantalang ilang agencies ang may ganyan din, no? At nakakainis dyan, no? Yung mismong congressman walang resibo. Resolution 10. Pati yung senator, senate judges, walang resibo. Pirma lang by virtue of resolution 10. So how can you reconcile yung pagiging mahigpit natin sa COA sa pag-audit and then tuturo yung vice president betrayal of public trust, samantalang yung ibang ahensya ng gobyerno, lalo na special mention yung Congress tsaka yung Senado, pirma lang, MOE 10 million. Ginawa pang 20 million. Anak ng toko ayan. Anong kaplastikan yan? At billion. Tapos pagka nung nadidinig ko kanina, tignan yung kahayupan ninyo, walang niya kayong mga plastic. Mga plastic kayo. Sipin ninyo, binibira mo yung 125 million, nagagastos tayo ng billion dahil lang sa impeachment na yan, samantalang yung flood control, walang investigasyon. Talagang politika to, politika. Ay, nako. Ang puso. Ang puso, di ba? Matagal akong di nag-vlog. Kasi naamoy ko tinatarget na ako No, kaya plano. Sige, subukan nyo. Tarantado kayo, madali kayo, animal kayo. Wala akong pakialam kung umuulan. Wala akong pakialam kung bumaba, animal kayo. Gago kayo. Pati itong si Congressman Parasin na nahimik. Titirahin ninyo ng ganun. Karanto ka kayo. Ika Eric, inuna nyo na, pero susundan ka Eric. Ingat ka, susundan ka ng mga yan. Tapos yung iba. And then itong may kumakausap sa mga taga SFGF sa Mindanao. Huwag kayong mga taga Mindanao na SFGF, huwag kayong susunod basta-basta. Alam niyo naman, may standing order ako, kaya yun lang tayo. Hindi yung porque sinabi ganyan, baka may name drop ako, no? Hanggang hindi binibigay ni Iking, no? Ang go, at pag hindi ako nakibigay ng go, at your own discretion, may parameters kayo how to decide. At kung hindi, meron kayong tatanungin kung sino, kung ano yung guideline. Ganun lang ang natin, ang coordination natin. You are on the ground, kahit wala ako, you decide. Ganun yung sa akin. Hindi pwede yung ganyan na babanat yung mga tukmoy na yan. Tatapang-tapangan
Tingnan natin kung sino yung matapang. Okay, so hindi yung topic. Ang topic natin ay yung sa COA. Okay, so magbibigay ka ng supporting documents and merong ano. Kaya na hinahabol ngayon dyan is, ang mahalaga dyan is may supposed to be may presumption ng regularity. Then you're talking of the Vice President. Siya yung nagpirma. No? Kung meron mang question, inonote lang naman niya nung auditor. Tapos disallowance, kunwari, o anong tawag dyan? Observation memorandum, no? Ano tawag yan? AOM, audit, ito, AOM, if there are noted deficiencies or it needs more information regarding the disbursement in terms of mga resibo and all that, blah, 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 an AOM is issued an audit observation memorandum. Ang problema sa totoo lang, sabi ni auditor. Sabi ni auditor, baka ma-audit ako. Sabi ni auditor, practically lahat ng government agencies takot na takot sa COA. Yun yung reality. Takot na takot. Hindi nila inisip na AOM, Audit Observation Memorandum, is a way to communicate between COA and the agency. Usap tayo. Merong kulang. Bago ma-disallow, may AOM. Hindi porke ikaw binigyan ka ng AOM, Audit Observation Memorandum, guilty ka. Hindi. It is the way of COA to inform the agency, and the agency, it is the avenue of the agency through COA na mapag-usapan anong deficiency. There's a number of days, nakalimutan na kung gaano katagal yon. Nadidinig ko yata 15 days, 30 days, may 90 days pa, no? Di ko alam na yung kayo nang balang tumingin sa audit process ng COA. But the thing is, yung AOM binibigay para magkausap yung dalawa. Minsan nakakasama ako noon sa bandang labas lang ako, pero didinig ko yung usapan na ganyan. May pinagawa kayong building. Yung pag-manage ng building, bla bla, nirerentahan ninyo, bla bla bla. Marites. Tapos minsan, nag-ano ko, ganito, may problema yung yung tao. Yung teacher na yung nakikinabag dyan. Siya na nagpapaupa. Walang mga resibo. Ganun ba? Then, kinocall yung attention. Hindi, merong kunyaring red flag, and then, i-call yung attention mo, yung agency head, para malaman niya. Para yung agency head may opportunity correctin yung mali. In this case, pagka may problema doon sa ilalim ng OBP ni Inday Sara, call yung attention niya. And it should be head to head, gano'n, head to head. Hindi pwede sa ilalim tapos gano'n. Head to head. Protocol ba? Protocol. Papakausap mo ba yung staff ng congressman doon sa ikaw, congressman ka, ikaw senator ka, kakausapin ka ng barangay captain. Na okay, yung staff ng ng isang agency. Hindi. Yung dyan, feeling important ka rin, kausapin ka ng head din nila, ganon. Protocol ba? Pero in this case, nire-respeto syempre yung audit team leader, no? Para malaman ba kung anong depekto? Because the process is really to determine kung may depekto, kokorikin. Paano kokorikin? Kung ano yung kailangan pang mga dokumento. Yun. In the first place, pagka merong kasalanan, kagad yan? Recommended kagad yan, hindi AOM. Disallowance kagad. So, yun yung no? Disallowance kagad yan pagka talagang kitang-kitang may ninakaw. So, kanina prosecution, ang pinalalabas nila, strategy nila, pati do sa bangko, no? May masamang intensyon ang BP Inday Sara, no?
the first place, bakit makaka-withdraw? Pay yung kanyang authorized sa person na mag-receive ng pera. So, dumaan sa proseso, hindi kagaya ng mga mali-maleta, no? Tapos may audit. So, kung ikaw gagawa kang kalokohan, audit ka ganyan. Tapos sinasabi nila yung mga gastos-gastos. Yun yung emphasize nila, pinipaint nila na something is wrong dun sa mga ginawa. 125 million, blah, blah, blah. Kaya nga the irony of it, nakakainis na putragis, ninakawan tayo ng trillion and then they're so hell-bent to prove Inday Sara na magnanakaw. Tarantado to mga yung grabe And then you see the congressman and the senator na may resolution 10, pirma lang. Okay na, audited na. Samantalang ngayon, resibo, gusto nila, confidential fund, resibuhan. Mali Hindi ganun basta-basta ang kasi may batas na nagko-cover do sa confidentiality ng pagka-confidential fund. Kaya nga, in the first place, ang bottom line nun, tama yung depensa Hindi pa dapat impeach ang Inday Sara kasi ongoing yung proseso. So, nandun ako sa AOM. It is a means to communicate between the agency and the COA regarding the deficiencies and recommendations, etc., to comply so that the agency can comply dun sa nakitang findings. No? Nakitang mainit na. Fine kanina, mulan and talagang takot usually ang mga agencies sa AOM. No? Takot sila sa alas 12 na. At saka kung titignan mo, reality sense, parang lang Gestapo ng gobyerno ang COA. No? Pag nakita mong COA, ayan, taga-COA. Baka mapadala tayo sa Stalag. Baka mapadala tayo sa sa Auschwitz. Ayun tingin kasi parang sa academy, ayan na mga tako. Ayan yung mga honor committee. Takot na takot ka kausap yung honor committee kasi baka mamaya may masabi ka, guilty. May report ka na. So ang mga ang mga agency takot na takot sa COA, no? Kasi baka mamaya di sa lauke. Yun yung sabi ng aking informant na takot talaga sa COA at saka iiwasan magkaroon din sa lawas. So very receptive ang mga agency. Why? Kasi pagka na-disallow, may nakalagay doon jointly or severally, no? Pagka kunyari, we're talking of 125 million Inday Sara. Pagka na-disallow, babayaran yon ng Inday Sara. Dapat bayaran niya kung paano niya bayaran yon. Or sama-sama silang lahat na pumirma doon na magbayad. Yun, pagka dinisallow. Pero pagka dinisallow, hindi porke dinisallow, diretso ka ng kriminal. Hindi. Pwede ka pa mag-appeal sa Supreme Court. So yung banat nila na impeachment, political talaga. Gusto lang talagang sirain ang Inday Sara. Ang dulo nito, if they will get the 16 votes ng senador, kinukuha pa nila, they're trying to do it, guilty si Inday Sara, igigilty. Pag hindi siya nag-guilty, may nakaahin na kaso na naghihintay para sa kanya. Hindi naintindihan ng administration, magkakaroon ng revolution pagka pinilit nila. Kasi you still have to contend with the 32 million na bumoto. Wala. Right now, kung titignan ninyo, you have an Inday Sara, Vice President, 57% ang popularity. You have a president who is sponsoring, kunwaring hindi, pero sponsoring, the one spending para dito sa impeachment nato, negative 27. Can you imagine that? A 57, negative 27 o 15%? I don't know. Basta negative 27 yata. So, 57, 27. So, 57%, yun ganun kalayo.
Now, kung guilty si Inday Sara, can you just imagine gaano ka-guilty yung lahat ng itong gago na to na hindi si Inday Sara? Lahat ng other government officials na matataas, can you just imagine kung gigiltinin ninyo si Inday Sara at papalitawin ninyo na nagnanakaw, nagmamalverse ng pera o whatever technical malversation o kaya misuse of funds. How can helping the massa be misuse of funds? How can preventing the students of kayong mga anak ninyo, yung mga anak ninyo, Inday Sara is trying to prevent them from being recruited by employing in assets, blah blah blah. Pero ngayon, ang gusto ngayon ng expose yung how the confidential fund was used. Kaya mali. Nagmamalinis lahat itong mga nasa gobyerno, tinuturo si Inday Sarang ganyan, when in fact, 57%, if you find the 57% guilty, pinilit yung guilty yan, you can just imagine yung nasa ilalim ng negative 27, mas guilty yung mga animal na yan. Paano mo i-guilty yung Inday Sara? Nakikita namin nakikita namin sa impeachment, ginagago nyo kami. Yun yung problema dito. Pipilit ninyo. Ngayon yung mga Pilipinong aanga-anga, like, share, subscribe, no? Yung mga Pilipinong aanga-anga, maniniwala kayo at yung mga pro-BBM, mga vlogger, etc., mga troll, ipipilit ninyo na si Inday Sara guilty. Yun yung naratibo nila. And they are using people's money also. Tingnan nyo mga yan. O sige nga, DBM. O sige nga, DBM. Witness, DBM. Hindi na yung bangko, DBM na. Oh, was there magkano kalaki yung binigay yung check kay Inday Sara? 125 million, 125 million, tsaka ano yun, 60 plus million. Meron ba mas malaki kayong SARO na nirelease? Anong agency? Tignan nga natin. Yung Office of the President, magkano nire-release yung check? Wala. O yung Senate, yung Congress, magkano nire-release yung check? Yung DA, yung DNR, etc., lahat ng agencies, tignan na natin, imbestigahan na natin lahat. Gusto nyo, pagka umikot ang gulong, imbestigahan na natin lahat yan Pagka magkaalaman tayo. Ang lalakas ng loob nyo. Ang lalakas ng loob ng mga to Kasi nga, alam nyo na may sinasandalan kayo na mastermind na siyang timipuntirya, kayong lahat, natatakot kayo na yan maupo. Alam nyo ang mali, hindi nyo nakikita. Mentras yung ginagawa nyong kasibaan, yung ginagawa ninyong katangahan, lalong maupo yan. Baka hindi sa 2028, baka this 2026, maupo yan, bigla. Dahil sa katangahan nyo, pinipilit nyo na mag-guilty. Hindi nyo pwedeng, paano magkakaroon ng kaso yan, impeachable offense, 125 million, di ba nga tapos yung proseso? Nasana sila? Nasa disallowance. Meron pang Supreme Court. Matagal pa yan. Yung Supreme Court niyan, di pa na dinidesisyonan yung 2025 budget Anong gagawin nyo? Tutulinan ninyo. Didesisyonan nyo bigla yan. May appeal pa sa Supreme Court. Pagka nagbigay ng desisyon kasi yung COA, mag-a-appeal sila sa Supreme Court, tapos noon, tatalakayin, confidential fund nga Ay, nako. Resibo. Pwede siguro magkaroon sila ng executive session, and then mahirap kasi buhay ang pinag-uusapan ng asset No? Kahit yung Mary Grace Piatos na yan, Mary Grace Cheese Curls, Mary Grace Potato Chips. Ay, nako. Mary Grace Inasal. Mary Grace Chowking. Kahit sino pa yung Mary Grace Piatos na yan, o yung Mary Grace, ano yan, halo-halo, hindi talaga pwedeng ungkatin ng gusto because you have to rely on the head. Ungkatin natin yung Office of the President. Tingnan nga natin. 4 billion yun 4 billion yun. Ano yung releases sa kanya? Saan ginamit yung pera? Baka binabayad sa troll.
Baka ginagamit yung intel niya para malaman kung yung mga communication ng mga ano, ng mga nag-iingay, no? Mino-monitor nga pala yung mga cellphone ko kaya hindi ako pwede basta-basta makipag-message sa inyo, no? For your security also, at the same time for my security. At saka baka may masabi ko na evolution! May masabi ko, evolution! mag ano sila bigla, mag-red alert bigla, no? Ay, nako, itong mga to. Okay, within a period of time, nakilasagutin mo yung AOM, malalaman natin ngayon kung ano yung sinagot ng OBP, tsaka nung DepEd. Okay? So, tapos, ayaw ng mga agency magkaroon ng sangkatutak na AOM. Kaya may tinatawag na usapan muna. Hello, pwede ba tayo usap? Hello, kape-kape muna tayo ha. Si sir, si ma'am, pakisabi ganyan-ganyan kasi tutulungan ko kayo ma-explain sa inyo yung proseso. Baka aanga-anga kayo. Yung mga agency, ayaw nila magkaroon ng AOM. You know why? Because the system is pagka may audit, observation, memorandum, ay it will reflect on the agency's performance. Ayaw naman ng agency na bumaba yung performance niya. Kada isang AOM, kunyari, kada isang gastos, kunyari, 10 million, banatan ka na AOM, disallowance, disallow, disallow, pero ka ng 20 na AOM, laga pa ka na ng 20, just to put 1 point, laga pa ka na ng 20 sa performance evaluation mo and makikita. And it will reflect dun sa head ng agency and sa agency as a whole. Kaya hanggat maaari, iniiwasan niyang AOM. Kaya kung pwedeng mag-usap-usap na iwas sila maisip ng yung mga auditor, ayaw din nila mailagay sa isang situation na, binabayaran yan. Pero may nangyayaring ganon na yung mga auditor ma-rolling pin ako binibigyan na cellphone sila, ang mga iPhone pa, binibigyan ng whatever, ticket, ganito, ganon, di tinatanggap. Ganon ang mga auditor. Talagang bato. Bato talaga. Kasi improper yon. Pagka tinanggap mo isang regalo galing sa isang munisipyo o galing sa isang GOCC na ino-audit mo o kaya sa isang agency na ino-audit mo, binigyan ka ng parang regalo, ay pati ako nagagalit. Nagalit. Hindi sa amin, pinag-uusapan namin yan, ganyan. Huwag ka tatanggapin yan, putrag isa, huwag mo tatanggapin yan. Ano ka? Dahil lang sa isang telepono, dahil lang sa isang cellphone, o dahil lang sa isang trip to Boracay, tatanggapin na, no, kahon! Nangyayari yun. Kaya, mahirap yung COA. Tinakot. Tinatakot. Papatayin yung, baka mag-ingat ka. Malayo yung ano mo. Baka makidnap ka. Lalakarin mo, kikidnapin ka, papatayin ka. Doon ka na makita sa Cannon Road, patay ka na. Pucha, parang Cabral. Sabi ko sa kanya, putang na ginawa sa iyo yun. Sino yun? I want names. Give me names. Hindi na raw. Sabi ko, pucha, kung noon pa tayo, tinatay ko yun eh. Ang lakas ng loob, no? Taka-DPWH. DPWH. Siya nag-audit natin sa isang round, nag-audit siya. Kasi 3 years pinapalit. Merry-go-round sila. Nag-audit siya sa PMA, nag-audit sa COA, nag-audit sa DepEd, audit sa DILG, naikot bala, pati GOCC. Ang pinakagago daw, DPW. Joke yun, joke. Nananakot pa talaga. Minsan yung contractor pa kasi didisallow niya yung
Tatakutin siya ng gano'n. Kawawa yung mga taga-COA rin kasi you have to mix also. Yeah, baka makalimutan ko, naalala ko. Nung kanina yung pinag-uusapan yung confidential fund, no. I was really seriously thinking na tama yung iniisip namin na nila Commander SF, saka nila Falcon, saka nung iba na na dapat si Panadero, no, na dapat ang intelligence fund tanggalin na talaga. Isa lang talaga may hawak. So tanggalin na natin yung intelligence fund. Kasi nakita niyo yung mami, maingay, huwag niyo na payagan, nawala ako. Ano yung sinasabi ko? Yung intelligence confidential fund, hindi na dapat payagan na ganyan yung proseso. Something is wrong. I believe in Daysara is honest, no? I believe in Daysara is meant well, no? Bulsa niya yung pera, no. That won't happen. Ang pwede pa siguro nakikita ko diyan na pwedeng nangyari, binigay sa yung money, siguro ang diyan, inabonohan na nila, no? Inabonohan na. And then kaya madaling maano yung 11 days ubos yung pera. Kasi kinakailangan ubusin mo yun kasi aabot na doon sa fiscal year na yung tawag doon, yung deadline, December 31. May sinasabi nga nila December 31 is the most busy day of the year. Ubusan ng pera yun eh. Ubusan. Kaya yung mga saving, ganon. So, yung iba, bago pa mag-Christmas, binibigay na yung extra, bonus na, di ba? Kaya kita niyo yung mga walang yan, no? Bonus pa sila. Now, ang sa akin, nakikita ko, wala mo na mga pangalan. No, wala mo na mga pangalan. Presidente, Vice President, Senate, Congress, all agencies of government, lahat may confidential fund eh. May intel fund. Kaya nga, wouldn't it serve the Filipinos, our interests better? It will serve us better na yung interest natin protektahan. Isa lang ang may hawak ng intelligence fund, which is the intelligence agency. Intelligence fund, confidence fund. So, i-elevate mo lang yung NICA, National Intelligence Coordinating Agency, elevate mo lang siya into a department na saklaw niya lahat ng intel, lahat ng confidential activities, saklaw niya. Kung presidente, kailangan mo ng intel fund, kailangan mo write up ka, i-justify mo, and merong ngipin ito na sabihin, no Mr. President, meron na niyan. Meron na niyan. Hindi mo magagastos yung 4 billion. Meron na kaming 1 billion lang halaga. Wala pa nga 1 billion eh. 100 million lang, may sukli pa eh. Kayo, 4 billion. Puta, saan nyo ginagastos yung 4 billion? Mga animal kayo. Di ba? Kaya kung titignan nyo kay Inday Sara, 125 million per quarter, tapos 500 million in a year, tapos tilanggal na, ayaw na niya, nag-amor proprio na. Yun, hindi ko kailangan yan. Tanggalin na natin talaga, Madam President, para isang agency na lang. All you have to do now, if you need an intelligence fund, you tell your staff, let's get an intelligence fund, write it up, and then, boom, dun sa department, no? And then the department will say, meron na yan. Or we will task the concerned intelligence agency para, hindi kaya, we will coordinate the efforts of the intelligence agencies na meron ng pondo kasi binigay na namin. Kasi merong isang effort lang, isang coordination lang kung saan pupunta yung intel funds. Isa lang. At isa lang ang mananagot. Isa lang yung agency head. At kinakailalagay mo dyan, bato, kahon,
Hindi pwedeng maano kahit bilyon-bilyon pa yung pondo. Isa lang habulin natin, hindi yung ganyan. Hinahabol mo si Inday Sara, o paano mo habulin presidente, paano habulin yung senator, yung congressman, etc. Lahat ng intelligence fund. Isipin mo, lahat yan, kakasuhan natin, lahat yan, panonorin natin. Ay, lintik. Maganda, isa na lang ang mananagot sa taong bayan. Kasi pagka umano to, pwede tayong maglagay ng check and balance na ganon. And then yung mga kowa-kowa na yan, pagdating sa confidential matters, confidential fund, doon nandun pa rin sila, pero dumaan sila sa intel confidential training nitong agency na to, parang CIA, FBI, NBI, all combined, na alam ng COA assigned to that agency na may intelligence confidential rating siya, alam na niya, hindi siya aanga-anga. Ito ngayon, gagawin mong witness dun sa impeachment, yun lang ang level niya. Hindi nga niya masabi kung hindi niya pwede sabi si guilty si Inday Sara. Korte magsabi nun. Yung isa pang issue, no? Presumption of misuse. Yan. Dinisallow, nagkaroon ng AOM, nagkaroon ng findings, tapos noon dinisallow kasi merong yung sa matapos ng AOM nagano ng notice of anong tawag yun? Ano yung sumunod? Notice of suspension. Yan Pagka walang notice of suspension, diretso na sa notice of disallowance. So, pagka wala talaga, notice of suspension. Bakit nangyayari notice of suspension? Binigyan ka ng leeway. Sinabi sa iyo sa AOM mo, Audit Observation Memorandum. Bossing, kulang-kulang itong resibo. Panay top card lang yung ginawa mo, walang resibo. Nasa yung mga resibo? Ay, akala ko congressman ako Akala ko kasama ako sa Resolution 10. Sige. Sige, pakisubmit, sir. Pakisubmit. Na-busy, nakakalimutan. Nakabusy, daming ganun. Kaya nagkasakit, nanganak yung asawa, na-hospital yung anak, life and death, o kaya yung magulang, may mga ganun na nangyayari. Natuyo. Simple hindi sinasadya, natuyo. Napending yung trabaho. Lean and mean yung agency, lean and mean yung organization. Kunyari, nagsabay-sabay pa, patay. So, inabutan ng deadline, wala magawa yung kundi tawag siya ng tao, wala na mas sumasagot. Notice of suspension. So, nakailangan mo ngayon, isubmit pa rin. Pag hindi mo sinubmit yung mga requirement, usap-usap kayo, ganun lang, bagbanatan ka ng notice of disallowance. Pagka notice of disallowance, sulat ka ngayon sa, appeal ka ngayon. Okay. So, yan yung So, hindi pwede kang ma-impeach na wala pa yung proseso. Hindi pa sarado. Paano may impeach Inday Sara? Paano kung meron lang you still have So, babalik ako doon sa presumption of misuse. Nakalagay yon doon sa sinasabi ni COA na witness na pagka hindi na ibigay yung mga requirement, automatic, trigger, red flag. Merong presumption of misuse. Presumption. Okay. Maganda pakinggan, di ba? Presumption of misuse. Pero hindi sinabi presumption of guilty. Guilt, no? Presumption of illegality. Hindi. Presumption of misuse. Bakit? Mahalaga kasi yung pera ng taong bayan. Isipin nyo yung konteksto, isipin nyo yung intent ng proseso. Kaya nga plastic Kakainis. Okay, fine with me. Presumption of misuse. Paano yung confidential fund ng presidente? Paano yung confidential fund ng etc. Paano yung Resolution 10, Lintec? Tapos ito, sinisingil out ang Vice President. Nantokwa. Political ang motivation nito. Political. Kasi hindi pa tapos. How can you say presumption of misuse? You cannot say guilty.
Because when you, as an impeachment court, say it is guilty, she is guilty, the opposition, the prosecution say you're guilty, even the witness will say you're guilty, you are violating the Constitution, mga animal. You are violating the Constitution because the Constitution says there is presumption also of innocence until proven guilty. Presumption of misuse will have to take a backseat when it comes to the Constitution, presumption of innocence. And right now, the Vice President, kahit ano pang itapon nyo, ilan yun, 30, 70, isang truck ng kahon itapon nyo dyan, meron pa kayong mga your honor, di naman your honorable kayo. Kasi may resolution 10 kayo. Pinipin daw ninyo ang president, ang vice president sa mga resibo. Tanungin nyo sarili ninyo, presidente down the line, kayo ba? Hindi kayo nagloko sa pera. Samantalang itong pinipin daw ninyo, dinastos yung pera para sa tao. Kitang-kita doon sa mga resibo eh. Medical, medicines, no? Equipment, household equipment, mga banat. Sige, malalaman pa natin sa mga susunod na araw. Pero yung punto nito, huwag kayong mga plastic kasi nakikita namin. Kaming mga Pilipinong bukas ang mata, nakikita namin. Binobodabil nyo kami. You're using the impeachment to cover up the real corruption here. It is not Inday Sara who is corrupt. In fact, with a 57% rating, it shows, it reflects that she is pro-people and the people nararamdaman yun. Sa bawat baha, sa bawat sakuna, nandoon yung ali. Kayo, bulsa, Ghost Project, pakinabang, pamilya ninyo, iniisip nyo. Investment sa lupa, investment sa kondo, investment sa abroad, investment sa lagay kayong pera sa bangko, etc. Bitcoin. Iniisip niyo yung pamilya ninyo. Mantalang ang Inday Sara ang iniisip kung paano niya matutulungan ang mga Pilipino. Kaya ganitong taas ng rating niya. Kaya subukan niyong impeach niyo yan na hindi pa tapos ang proseso, walang mangyayari sa inyo. Huwag niyong puwersahin. Because a revolution might come your way. Yun sa akin. Magulo madugo pagka-revolusyon to. Kawawa mga ano. Isipin niyo kaplastikan, guilty Inday Sara, yun yung narrative, tapos nun hindi niya naman kayo-kayo nga eh. Sino ba sa inyo sa congressman na malinis? Aber? Sa senator, sino malinis? Ha? Pirma kayo? Walang resibo? Okay na. Ito, hanapan yung resibo? Anak ng tokwa, ano ba yan? Di ba kaplastikan yun? Okay. So, I don't like the use of the word presumption of misuse. And then, the prosecution is giving way to it. Presumption of misuse. Parang criminal na yung tao. Na pagka misuse mo, yan na, guilty na, dapat ano na yan. Hindi pa tapos yung proseso. Malayo pa, may Supreme Court pa. Ay, nako. Sa totoo lang pag sinabihan siya bayaran niya, disalawas, bayaran mo, 32 million supporters, tig 3 piso, tig up, 5 piso, that's 150 million. Sa 32 million. Rounded down. 30 million times 5 pesos. 150 million. Kung 500 million yun. 30 million divided by 500 billion divided by 30 million. Tutulungan siya ng mga kababayan. Tapos, ano ngayon ang inaano ninyo? In-impeach nyo. Hindi, may proseso Kaya nga, before you use and harp on presumption of misuse, you look at the Constitution where it guarantees presumption of innocence until proven guilty. The Vice President now is undergoing a process.
under Philippine laws. Okay. Eh di nyo nga pwedeng hingin yung detalye ng confidential fund because you're going against the law. O paano na ngayon? Ipipilit ninyo kasi bendalo kayo. Kaya mga kababayan, do not be taken for a ride. Do not be confused with the situation. Simple lang ngayon. Hindi pwedeng impisin Inday Sara sa 125 million na yan, yung ano na yan, dahil sa may proseso, hindi pa tapos yung proseso. Siguro, pagka ginilty siya ng Supreme Court, final and executory, doon, impeach nyo. Abutin niya hanggang 2028 Pero ang kay Inday Sara, important that she will also have closure because she's running for 2028. If she is allowed to run for 2020, ibang kwento yon. Kasi nga, they are hell-bent na timbugin si Inday Sara now. No? Now. Either i-weaken yung kanyang mass base, which I don't think na mag-hold yan pero iniisa-isa kasi yung mga leader niya. Yun. Kaya sinasabayan Kaya isa-isang kinakasuhan. Okay? Para manahimik. Kaya nga, ang nakikita ko dyan, matira matibay. Matira matibay. Yun yung sa akin. Nakakainis na rin kayo Nakakainis na kayo. Okay, may sinulat pa ako dito baka makaligtaan. Okay. Hindi ko na makita sa kung nilagay. Okay. Ayun, presumption of misuse. Ito. Hindi ko na maintindihan yung sulat ko. Sorry Well, anyway, yung kanilang yung kanilang sinasabing presumption of misuse kasi depende dun sa nakita nilang actual na activity, no? Na question. Kaya nga subject of observation. AOM, So, ang isa pa dito, do not use the COA findings for political use because the COA will only tell you numbers, will tell you the way they see it. Meron silang guide, mga batas at saka mga circulars na, of course, kung meron kang circular na interagency circular, pero merong batas, mas mataas yun. Na pag sinasabi na batas, hindi mo pwedeng binibigyan ng may saklaw na batas na sinasaklaw na bawal, hindi mo pwede na i-divulge yung confidentiality ng isang ek-ek na yan, no? Like an asset, mga ganon, na operations, confidential in nature, no? Because it entails, boils down to national security. Hindi mo pwedeng basta enforce yung interagency na mga rules and regulations. Mag-kick in yung dito sa itaas. At the same time, yung sinasabi ninyong regulations ninyo na merong matitrigger yung presumption of misuse, hindi pwedeng kontrahin yung Constitution, presumption of innocence. No? Until proven guilty in a court of law. And in this case, ang nangyari, pinre-empt nila because malapit yung 2028, kinakailan, now or never, last year pa nila gusto yan impeach, ngayon pumasok,
naglabas sila ng pera, binanatan ng 257 na congressmen, pinanik sa Senado, nag-awayan pa, nagbarilan pa doon para lang makuha yung majority. Majority na yan, na nawala na si Bato, nagtatago, na hinuli na raw, bla bla bla. So malalaman natin yung mga ano. Pero ang punto, they are all hellbent to destroy Inday Sara. Either patayin siya, the threat is real, or yung impeach siya para hindi na siya makatakbo. Or sirain siya sa inyo na mga follower niya. Kasi ang usap-usapan ng iba nga, talagang dapat lang malaman kung saan ginastos yung pera, bla bla bla. Mga kababayan, ang intindihin ninyo, 125 million, trillion. Bakit kayo masyadong asar na atat kayo dito, pero ito, trillion, na hanggang kayo wala investigasyon. Patay ang investigasyon ng flood control. At yun lang, yung flood control lang, trillion eh. Paano yung iba pa? Ibang agency. Korupsyon sa ibang agency. Sa DA, yung import na yan ng mga kanin, ng mga bigas ba? Mga gulay, etc. Yeah. Kaya nga, peke itong ano natin, sistema natin. We have to correct it. Because tayo ang ginagago at ginagamit kayo na maging gago kayo. Ginagamit yung agencies of government, in this case, Congress and Senate, to destroy democracy. That's the problem. And if they succeed in putting down Inday Sara, and you allow it, and the Filipino allow it, and we will end up as a failed state, narco-communist na state. Ang mayaman lang ang mayaman at kayo, kawawa kayo. Okay. So panoorin niyo bukas ang magtatanong pa yung mga senator judges na syempre alam mo diyan mga bias. Ano ito? Naghanap kayo ng supporting documents kay Inday Sara doon sa mga transaction, confidential funds yun. Pero yung day-to-day, yung MOOE ng congressman tsaka senator, hindi kayo naghanap ng resibo. Pirma lang nila. Sino mas mataas? President, Vice President, Congressman, Senator. Di mas mataas ang Vice President doon sa Senator, Congressman. Tapos sila, they get away na pirma lang. Pas ngayon, pirma lang ni Inday is not enough. Kaya nga sa akin, matapos umikot ang gulong, tanggalin na natin yung ano na yan. Tanggalin na natin yung intelligence fund na yan, confidential fund. Nakagawian na nila eh. Sa totoo lang, yung tignan nyo si Inday Sara, wala na siyang confidential fund, wala na intel fund. She can live without it. And as president, she can live without it. Madam President, gawin na lang natin yung confidential intelligence fund, isang agency na lang. Isang agency. Tapos nun, kung gusto nyong, kailangan nyo ng ng budget, ito magde-declare ng budget. Kung gusto nyo may budget yan, kung ilang billion, okay lang. Basta alam natin, sila habulin natin. Yung head niyan. And then kung meron kayong proposal, blah blah blah, may problema, write up, sabihin nyo ganyan, meet kayo doon sa mismong secretary, bungkunana, and then the secretary will inform the president. Bungkunana. And then the president will authorize. Pagka yung president ang magsasabi dito, and then magkaroon tayo ng counter check who will authorize the release, di ba? Ang ganun ba? Pero all the rest, the president will authorize the release and then subject to DBM, blah, 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 ganun. May ganung arrangement. Pero pagka presidente na, maglagay tayo either kung sino yung counter check, maybe the vice president, or siguro may limit. May limit. Para, sabi sa inyo, malaki matipid natin. Maniwala kayong NBI, Congress, Senate,
AFP, NICA, PNP, walang overlapping yan ng intelligence. Kaya nga maraming nasasayang. Imagine kung isang effort na lang. Isang effort and then you have all the funds, makatipid pa tayo. One agency spending 100 million, 100 million, 100 million, ganun-ganon. Pagsamahin mo, ito, isang 100 million lang, bungko na maayos niya. Lahat naman niya may sweldo eh. Kaya nga may intelligence sa ek-ek eh. Lahat naman niya may sweldo eh. Kaya nga, isang agency na lang ang dapat maghawak niyang intelligence confidential fund. Masyado na inabuso. At nakikita nga natin ngayon, kung may mga lapses eh. May mga ako I believe na pag wala kasing yung pirma-pirma at merong rason na hindi pwedeng ipakita ko sino yung pumirma at kung saan ginamit, nagkakaroon ngayon ng question or probably pwedeng abusuhin. Not Inday Sara. It could be someone else. Paano kung wala ang Inday Sara? Iba. Patay ka. Kaya nga, I would rather put people na kahit pikit ka, tulog ka, alam mong hindi gagalawin yung pera ng basta-basta. Pero pagka ginalaw yung pera, kunyari, nabuhay ang Pilipino, nasagip ang Pilipino, okay lang yun. Pera natin yun eh. Pero yung nagalaw yung pera, bumili ng Rolls Royce, bumili ng Ferrari, bumili ng bahay sa Forbes Park, kalahating bilyon, ang lintik na mga yan. Di ba? And bottom line dyan, para saan ba yung pag-audit ng pera? Yun yung bottom line. At ang masakit, ino-audit mo ang isang ahensya, ang isang tao sa gobyerno natin, Inday Sara, ino-audit yan, pero yung mga judges, yung mga prosecution, mga lawyer na congressmen, anak ng toko, parang adlilinis nilang lahat. Yung tao sa Malacanang, lahat sila, parang wala silang kinalaman dyan, Parang si Inday lang ang may kasalanan. Di ba? Na-questionable pa because the defense can defend Inday Sara. The problem lang is pupwersahin pa rin ng Malacanang because this is all political. Kaya niloko tayo. Ginagamit yung pera natin, you see the irony, ginagamit yung pera ng taong bayan para magkaroon niyang impeachment na yan, na ang subject ay yung pera ng taong bayan na may misuse daw. Ng putya yan. Di ba kagaguhan?